8, dalawang verses po itong inano ko. Pinaiksi ko na rin para kasi mahaba po ito kung sisimulan ko ng Luke 8, 8 hanggang 15. So we will focus on Luke 8:8 and Luke 8:15. Amen. Sige po, tayo muna yung manalangin. Panginoong Diyos, sa umagang ito, O Diyos, ihanda mo bawat isa sa amin, O God. Excited kami. Hindi lang dahil may fellowship na yung Panginoon, kundi Lord, lalo na Lord sa pakikinig ng iyong salita, O God. Salamat na Lord, ang salita mo palaging magbibigay ng gloria sa amin, O God. Ang sa buhay namin, O Diyos, lagi Lord, ang iyong kaniningan ay palaging bumalot sa bawat isa sa amin, O God. Balutan mo kami ng iyong salita, O God. Salita mo, let them be, Lord, written on the tablet of our hearts, O God. Maging inscription yan sa aming mga foreheads, O God. That Lord, wherever we go, wherever we are, ang salita mo lagi namin baong-baong. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus, Lord God. Tago mo ako sa iyong likuran. That as I share your word today, salamat po, patuloy itong magre-rema sa puso ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, pinagdalan ko po ito ng, sabi, he who has ears, let him hear. Sino may tenga rito? Taas yung may tenga. Ayan, lahat tayo merong pandinig. So, ang pag-aaralan po natin, yung pakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Luke 8:8, and other fell on good ground. Kinap ko na po, nakrap na para humiksi. Ang pagtutuunan natin ng pansin, yung sinabi sa Luke 8:8, sabi, and other fell on good ground, and sprang up, and bare fruit 100-fold. And when he had said these things, he cried. Ang sinasabing he cried, si Jesus po yan. Sabi niya, he who has ears to hear, let him hear. Sabi ko kanina, sino may pandinig? Again, sino may pandinig dito? Amen. Sabi ng salita, let him who has ears, ang may pandinig daw ay makinig. Amen. Tapos talon tayo sa Luke 8:15. Ang sabi, but that on the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, kept it and bring forth fruit with patience. So, ang binabanggit po dito, siguro so many times na po natin narinig itong parable of the seed. Yung parabola ng mabuting binhi. Narinig niyo po ba yun? Marami ng beses, di po ba? Ang sabi, merong naghasik, natapon sa dawagan, sa tabing, merong natapon sa tabing daan, merong natapon sa batuhan, merong natapon sa dawagan. So sabi kasi doon sa verse 8 kasi, sabi doon, nag-example si Jesus ng parable of the seed. Tapos after niyang masabi yun, sabi ng mga disciples, ano pong ibig sabihin yan? Ano pong ibig mong sabihin, Lord? So isa-isang pinaliwanag ni Lord. Merong natapon sa daan, merong natapon sa batuhan, merong natapon sa maraming tinik, at merong natapon sa good soil. Maganda daw lupa. So yun ang sabi ni pinaliwanag isa-isa ni Jesus sa kanila. At sabi, since ang pinagtuunan ng pansin ay sabi doon, yung natapon sa good ground. And since we are talking about patience, we'll talk about those seeds that fell on good ground. Ano ba yung nangyari doon sa mga binhi na natapon doon sa good ground? Kung natatandaan nyo po, yung month of May na tayo, no? Month of May, ang topic natin, buong month of May ay patience. If you will remember yung past topics natin, na senior ni Pastor said, maraming klase ng pagtsatsaga.
Ang pagtsatsagaan, dadagdagan ko pa po ng isa. Patience in hearing. Patience in hearing. Kasi minsan, sino dito ang napakatsagang makinig? Merong maiksi ang ano eh. Maiksi yung pakikinig. Sometimes nga may kausap natin, may mga kausap tayong tao minsan na, hindi ka pa tapos magkwento, pinuputol ko na, magkukwento na siya. Di po ba? Tama ba ako? Meron ganun, ang iksi ng pasensya sa pakikinig. Parang pinuputol niya na kaagad. Ayaw nang patapusin yung kausap. Gusto niya siya na agad. Di po ba? So, makikinig tayo ngayon sa patience in hearing. Tsaka sa pakikinig. Yung cognitive hearing daw natin, sabi, ang isang tao is between 20 to 30 minutes lang na nakikinig. After ng 20 to 30 minutes, sabi, parang alupihit na yan sa upuan. O kaya kinukuha na yung cellphone, nagse-cellphone na. Kayo ba yun? Minsan. Di ba sa church minsan, hindi na pag mahaba na yung nagsasalita, kinukuha na yung cellphone. Kaya dapat talagang very creative yung nagsasalita para makuha yung attention. Para marinig yung, para hindi daw boring ang pananalita, para pakinggan. So I will, since we are talking of the seeds that fell on good ground, palagay ko, malalagpasan natin yung pakikinig ng more than 30 minutes. Tama kaya ako? And 1 hour. Wala nang sumagot, isa na lang nag-amen. See? So maiksi ang pasensya natin sa pakikinig ng salita. Pero, bear with me guys, dadalian ko lang po ito para hindi siya hahaba. So sabi na ating binasa, as for that good seed, referring to the seeds that fell, referring to the seeds na nahulog, sabi doon, they are those who, hearing the word, hold it fast. Pinanghawakan. Narinig, pinanghawakan, at habang pinanghawakan, dito na po kumikilos ang Diyos. Diba sabi ng salita ng Diyos, merong nagtanim, merong nagdilig, pero ang Diyos ang magpapalago. At habang tayo'y attentive, nakikinig ng salita ng Diyos, sabi doon, ang Diyos ang bahalang magpalago. Ang Diyos ang bahalang magpalagim ng kanyang salita. Sabi nga ng Romans 10:17, ano yung sabi ng Romans 10:17? Where does faith come? Ha? Ayan, sabi, faith comes through hearing, and hearing, and hearing. Ang faith daw, nagkakaroon ng faith sa ating mga puso sa patuloy at patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. So kung maiksi ang ating pasensya sa pakikinig, we will not grow in faith. Hindi po tayo lalalim. Matutulad tayo doon sa mga seeds na napunta doon sa rocks, napunta doon sa dawagan, naaagaw yung atensyon. Pero, since nandito tayo ngayon, I believe, lahat tayo napunta sa good soil. Amen? Parang kayong inaantok. Ha? So tayo ay naroon sa good soil. So, kumbaga, sabi nga ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, doon tayo lalago. Kasi sabi diyan, ang sabi rin ng Bible, the days are coming, the evil days are coming. Naniniwala po ba kayo doon? May kausap po ba ako ngayon? Can I hear your yes? Amen. Sabi ng, hindi po ako nagsabi, ang sabi ng Bible, the evil days are coming. So kung meron kayong makakarinig daw tayo ng wars and rumors of wars,
Ngayon nga, dami na natin naririnig at nangyayari. Di po ba? Kabi-kabila, doon may nangyaring ganito, dito may nangyaring ganan. Dito nag-away si Iran at si ano. Those are not new. Those are written in the Bible. Nakasulat. The evil days are coming at ang sabi, di ba sabi po dito, faith comes through hearing and hearing the word of God. Kaya lang in the last days daw, ang mga tao ayaw nang makinig ng sound doctrine. Ang mga tao sawa na, ayaw nang makinig pagka, ay, preaching na naman. Labas ng palabas-labas. Ay, pangaral na naman, tama na, ayaw nang makinig. Kasi it is written in the Bible. Ang mga tao in the last days, pasama, pasama, pasama. But let us choose na hindi mabilan doon. Let us choose na mapunta doon sa good soil, makikinig. Marunong makinig at nagtsatsagang makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi ko, ang mga tao, habang tumatagal daw ang mundo, ang mga tao ang pakikinggan nila kung ano yung okay sa kanilang pandinig. Pag hindi okay, ayaw na pakinggan. Pagka yung pangaral ay palagi nang inuulit sa kanya, ayaw na daw pakinggan. Mga kabataan, mga youth, mga anak. Tama ba yon? Pangaral ng magulang ayaw na pakinggan. Pero, yung nandun sa good soil, marunong makinig ng salita ng Diyos. Ang taong nandun sa good soil, naiiba. Can you say, naiiba ako? Naiiba ako. Parang salamat sa lima. Naiiba ako. Naiiba ako. Amen. Hindi ka katulad ng mga taong ayaw makinig ng salita ng Diyos. You are a seed planted on a good soil, at sabi doon sa ating binasa, they are those who hear the word at hindi lang daw naririnig. Kasi marami nakakarinig ng salita ng Diyos, pero narinig lang. It doesn't manifest. It doesn't work. Hindi isinasa buhay. Narinig dito, pumasok dito, lumabas sa kabila. Ang sabi ng ating binasa, you are a seed planted on a good soil. At sabi doon sa ating binasa, they are those who hear the word at hindi lang daw narinig, but pinanghawakan pa so that it develops an honest and good heart. Develops. Pag sinabing develop, proseso. Ang Diyos, kapag tayo'y napunta sa good soil, ipoproseso ka. Until you bear fruit. Hanggang sa ikaw ay mamunga. Kasi ang pagbabago, tandaan po natin, ang pagbabago ay hindi right away. Hindi siya instant. Proseso. It develops an honest and good heart and then bears fruit na mumunga ng katiyagaan. Kasi kung dati hindi ka matiyaga, kikilos ang Diyos sa'yo. Una, anong una dapat? Hear. Hear the word of God. Sanayin natin ang ating tenga na nakikinig attentively sa salita ng Diyos. Dahil kapag nasanay ang ating pakikinig sa salita ng Diyos, malayang kikilos ang Diyos. Malaya kanyang ipoproseso. Amen? Namumunga. Ano ibig sabihin ng namumunga? Bearing fruit, ano sabi? When we say such thing, ibig sabihin, it takes time
and something takes place. May nangyayari. May nangyayari sa atin. Bearing fruit. Kasi, ano yung bearing fruit? Hindi mo trabaho yun. Hindi mo trabaho ang mag-bear fruit. Kaninong trabaho yun? It is the Word of God. Trabaho ng Diyos. Trabaho ng banal na Espiritu ng Diyos to bear fruit in you. Kaya nga po, yung pinag-uusapan natin na actually yung topics po natin ay about yung fruit of the Holy Spirit. Magmula ng January up to now, yung topics natin ay about the fruit of the Holy Spirit. Kusa siyang mamumunga. Nakakita na ba kayo ng halimbawa, puno ng mangga pinilit yung mamunga? Ha? O kaya puno ng whatever that bears fruit. Halimbawa, puno ng santol. O kaya yung ano tawag dito? Mais, halimbawa. Tayo nagtatanim, tayo nagbibilit, pero si Lord ang magpapalago. At si Lord, pag sinabing si Lord ang nagpapalago, si Lord din ang magpapabunga. Kaya sabihin natin, minsan, new convert, bagong Kristiyano, hinahanapan natin kagad ng bunga. Eh bakit siya, akala ko ba Kristiyano na siya, bakit ang ano pa rin niya? Bakit? Chismosa pa rin siya. Ha? Hindi pa namumungay. Pinoproseso pa. So, do not expect, wag nating expect na sometimes judgmental kasi tayo minsan di po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, bawal judgmental. Diba? Ginajudge natin kaagad. Bakit siya? Nagpabaptize nga siya, tapos mura pa rin yung mura. It takes time. Ang mahalaga, na po proseso po tayo ng Panginoon. So, hindi daw agad-agad. Though, iba-iba ang klase kung paano tayo lumalago. Iba-iba rin ang way ng paglago. Kasi bakit? Depende sa kondisyon ng iyong puso. Ang paglago ng bawat isa sa atin, depende sa kondisyon ng iyong puso. Lagi natin pong tandaan, it is always a matter of the heart. Kaya nga sa binasa natin, sabi dyan ang sabi dyan, that on the good ground are they with an honest and good heart. With an honest and good heart, kailangan ma-develop daw sa puso natin. Honest and good heart in order to bear fruit. Kung ang kondisyon daw ng puso natin, iba-iba, sabi ko kanina, iba-iba yung paglago natin. Merong mabilis, merong ang tagal-tagal, hindi pa namumunga. Depende sa kondisyon ng ating puso. Ang puso po natin talagang naka-incline sa Panginoon. Then, kung naka-incline yan sa Panginoon, mabilis ang proseso ng Diyos. Mabilis ang pagbabago. Tayong mga Kristiyano, tandaan po natin, tayong mga Kristiyano is a work in progress. Binabago araw-araw. Sabi ko nga kanina, hindi instant ang pagbabago ng isang tao. Minsan nga, ang tagal-tagal na. Minsan bumabalik pa rin. Na-slide pa rin. Bakit? Walang perpekto sa Diyos. Lord lang ang perpekto. Ang mahalaga, nagpapaayos tayo at nagpapaayos sa ating Panginoon. Binabago tayo araw-araw and God is still at work in us.
Kumikilos pa rin ang Diyos sa atin. Kaya sometimes, di ba, minsan ang bibig natin, ang bilis magsalita ng hindi dapat. Di po ba? Kahit matagal ng Kristiyano, minsan nakakasakit pa rin tayo. Hindi pa rin, walang control. Kumbaga, nai-slide yung control. Proseso po ang pagbabago, papaayos tayo sa Panginoon. So, ang bawat isa sa atin, let us have patience in allowing God's divine plans on us. Let us have patience at hayaan natin si Lord ang magpalago sa ating pananampalataya hanggang sa dumating ang time na that those who were planted on a good soil has produced 100, has produced 1,000-fold, at ikaw, tayo yun. Naniniwala ka ba na ikaw yun? Nakikinig pa po ba kayo sa akin? Amen. Ikaw yun, tayo yun, yung taong pinuproseso ng Diyos. Ang sabi ng Bible, those who were planted on good soil has produced 100, 1,000-fold. At ikaw, tayo yun. So let us be enthusiastic in hearing the message. Kung tayo ay guilty doon sa mainipin sa salita ng Diyos, then, let us pray to God, Lord, habaan mo po aking pasensya. Let us be enthusiastic in hearing the message. Magpakasigla tayo sa pagdalo sa mga gawain like this one. Salamat po sa bawat isa sa pagdalo. At let us be magpakasigla tayo sa pagdalo. Be involved. Maging involved tayo at patuloy na magtiyaga. Let us not give reasonings na hindi natin kaya. Yun kasi minsan ang nilalagay ng jablo sa isip natin. Kapag merong pinagagawa sa iyo, anong unang nasa isip mo? Hindi ko kaya yun. Sila na lang, hindi ko kaya yun. Guilty po ba tayo? So let us not give reasonings na hindi natin kaya. Lagi po nating tandaan, dito po tayo magtatapos. This God, itong Diyos na ito na ating pinaglilingkuran, this God has put His trust in you. Nagtiwala ang Diyos na ito sa iyo and He has enabled you to overcome. Ang Diyos, binigyan ka ng kapamaaraanan para maging kagamit-gamit sa ubasan ng ating Panginoon. So, let us hear the Word of God that He has for each one of you to be used by Him. Ang bawat isa, inaasahan ng Diyos na patuloy na magtsatsaga at magpapagamit sa ubasan ng Panginoon. Amen? Sige po, let us pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, O Diyos. Tunay, O God, na patuloy naming panalangin, O God, na Lord, habaan mo ang aming katsagaan. Pananalangin, pakikinig ng salita mo, pakikipag-fellowship, pakikiisa sa gawain mo, O Diyos. Pananalangin, God, sabi mo, malawak ang gawain. Pero kukunti po ang nakikiisa, kukunti ang nananalangin. Kukunti ang nakikibahagi. Kahit napakalawak ng gawain. Father God, we pray. Sabi mo, in the last times, O God, maraming hindi na magiging interesado sa pakikinig ng salita mo. But not these people, O God. Hindi kami yun. We are here
obey your words, O God. We are here to do what you want us to accomplish. Panginoon, panalangin ko sa bawat isa ng narito, O God. Mangusap ka po sa bawat isa sa amin, O God. Let your words be heard. Tunay na marinig namin, O God. At hindi lang namin papakinggan, O Diyos. Make us to be attentive to the words, to the commission na inaasahan mo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, maraming salamat sa umagang ito, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.